Purihin ang ating Diyos. Kumusta na po kayo? Again, ayan, kukumustahin siyempre natin ang ating mga katabi. Sa kaliwa at kanan, tapik-tapikin mo. Ayan. Yung nasa harapan mo, kumusta ka na sis? Kumusta ka na bro? Praise God. At alam kong sila ay ginising ng Lord at masiglang masigla. Amen po ba? Yan yung sagot ng mga pang first service. Gising na gising. Amen po ba? At tayo po'y nagpapatuloy sa atin pong tema sa buwan po ng Marso. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. That, Amen. Breakthrough kindness that brings favor. Grabe, no? Bawat karakter ng Diyos at bawat hinihingi natin na kakaibang klase ng kabutihang loob ay magbigay ito ng pabor. Yung mga nakaraang Sunday po, no, napakaganda na sa Ephesians 4:32, no, yung binigay sa ating talata ay ipinakita po sa atin na kung paanong nagbibigay ng biyaya, ng pabor, ang makita sa atin yung klase ng pagiging mabait o mabuti na galing sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon pong umaga ay may isang story in the Bible na paborito natin to, no? At baka yung iba naman hindi pa nababasa o baka narinig lang ang kwento. Ito po ay patungkol sa buhay po ni Ruth. At makikita po natin yan, meron pong isang aklat na naka-assign kay Ruth, no? Buksan niyo po, kung may Bible po kayo, magandang buksan niyo po ang inyong Bible on the part ng buhay po ni Ruth. At dito po sa talatang ito, actually, ano lang po siya maiksing chapter lang, ay makikita po natin yung tinatawag na kindness, no? Kindness na sinasabi ng Biblia. Alam niyo po ba yung salitang kindness ay isa po, no? Pinanggalingan na salita po nito ay ang salita pong Hesed. Ayan, sige, sabihin ko muna po yung title ng atin pong ating pong katuruan ngayong umaga. When kindness refuses to quit. Ayan. Kung paanong kapag ang kabaitan ay ayaw o hindi sumusuko. Ayan, no? When kindness refuses to quit. Kung paanong kapag ang kabaitan o ang kabutihang loob ay ayaw sumuko. At makikita po natin yan sa buhay ni Ruth, ni Naomi at ni Boaz, na makikita po natin sa libro ni Ruth, after po yan ng Book of Judges. Meron pong salita, no, sa Hebreo na pinanggalingan ng word na kindness. At ang tawag po doon ay yung Hesed o minsan Chesed, no, kung tawagin. At ito po ay 3 beses na nag-appear, no, yung word na Hesed o Chesed ay 3 times na nag-appear sa Book of Ruth. At dahil nga masyadong malaki, malawak yung ibig sabihin ng word na Hesed ay wala pong eksaktong English word o kahit Tagalog word na para ma-translate siya. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Bible, ng mga English translation, natatranslate po siya sa word na kindness, yung word na Hesed na Hebreo, natatranslate siya into the word na kindness o pagiging mabait, kabutihang loob. Minsan naman, loving kindness, no? Yung katulad nung nandoon sa Lamentations, no? Yung loving kindness or steadfast love, no? Yung loyal love. So, ibig sabihin, every time na nababanggit in any part sa Bible, yung word na Hesed, itinatranslate siya sa iba't ibang English word. Nakukuha po ba natin? So, isa dito yung nag-appear doon sa libro ni Ruth, no? Sa storya ni Ruth. At napakaganda na tingnan po natin to kasi napakagandang kwento. Simulan po natin, no?
Ang Book of Ruth po ay 4 na chapters lang. No? Pag binasa niyo po siya, kaya niyo siyang basahin ng isang upuan lang. Pero ang libro pong ito ay wala po tayong makikitang about the story about kakaibang miracle, no? Yung mga miracles katulad nung nasa Exodus, yung panahon ni Moses. Wala rin tong kwento about yung mga hinating dagat, no parting seas. Wala ring pinababang apoy galing sa kalangitan. Walang ganong masyadong bonggang kwento, no? Na kumbaga much of an action. No angelic visitors. But it is just a quiet story about ordinary people in extraordinary season of loss. No, sa panahon na mga ordinaryong tao, pero nangyari sa panahon na walang-wala. Sira ang bayan ng Israel, magulo sila at nasa ilalim sila parang sa panahon na sila ay sumusuway sa Panginoon. At makikita natin ang kwento dito, mga character na makikita po natin. Simulan po natin. Hindi po natin babasahin yung 4 na chapters, pero may mga bahagi po dito na atin pong babasahin at titingnan po natin kung ano ang itinuturo po sa atin ng libro po ni Ruth. Sige po, on Ruth chapter 1, kung pwede nating basahin muna. Or babasahin ko lang po muna, no, para magkaroon lang po tayo ng background. Sabi ron sa Ruth chapter 1, verse 1 and 2, nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom o yung mga judges, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Judah, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sila Malon at Kelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ang 10 taon, namatay na rin si Malon at Kelion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. So the story, sila po ay taga Bethlehem, yung mag-asawang Elimelech at si Naomi. Sila po yung mga karakter na una po nating nabasa dito. Sila po ay nakatira sa Bethlehem, sa Judah. At meron po silang 2 anak na lalaki. Nung panahon, nagkaroon ng taggutom sa Judah. At dahil may taggutom doon, tagtuyo, taggutom, umalis sila sa lugar ng Bethlehem, Judah, pumunta sila sa land ng mga Moabites. Moab, no? Ang land of Moab o mga Moabites ay ang angkan po ni Lot. Kung kilala niyo po si Lot, no, yung pamangkin ni Abraham na natira sa Sodom and Gomorrah. Sila yung lahi, no? At nung tagutom, pumunta ang mag-asawang Elimelech at si Naomi at ang kanilang 2 anak na lalaki doon. Lumipat muna pansamantala dahil nga tagutom sa Judah. At doon na lumaki ang kanilang mga anak at nagkaasawa ang mga anak nilang lalaki. Ang napangasawa, syempre, nasa Moab sila, ang napangasawa nila ay Moabites. No? Kung tutuusin, parang half-breed rin naman. No? May lahi din naman silang Hudyo, kaya lang na half-breed na dahil nasa part na ng Sodom and Gomorrah yung lahi ni Lot. So, that's the story. Pero, namatay yung asawa ni Naomi. So, nabiyuda na siya. Nakaka-follow po ba tayo? So, nabiyuda na siya. Ang naiwan ay yung 2 anak niya na nakapangasawa ng Moabita. Then after that, after a while, namatay din yung 2 niyang anak na lalaki. Ayan. So, namatay din ang 2 niyang anak na lalaki. So, si Naomi, na biyuda, na dapat sana'y may anak pa siyang 2, no, na lalaki, namatay din yung anak niyang lalaki, 2 anak niyang lalaki. So, ang naiwan sa kanya, yung 2 niyang, anong tawag ron? Manugang. Ayan, yung 2 niyang manugang. So, dito na,
papasok yung unang turo o katotohanan na yung kabutihan o pagiging mabait, makikita po natin unang-una sa buhay ni Naomi. Si Naomi, the kindness in the dark. Ang klase po ng pagiging mabuti ni Naomi ay ang klase ng kabutihan na kahit nasa panahon ng kadiliman. To understand yung story na to, makikita po natin na wala na lahat si Naomi. Number 1 na po, point 1. Naomi, kindness in the dark. Umalis siya doon, wala na siyang asawa, at nawala na rin ang kanyang anak. She had no male heir. No? Sa panahon pong yon, kapag byuda, kasi lalaki lang po ang nagtatrabaho, sila lang yung may kakayahan na kumita ng pera, mag-acquire ng property. Kaya pag nawala na yung mga lalaki, nawala na yung asawa, medyo ka na doon, parang mahirap ka na, kawawa ka na. Nawalan ka pa ng anak na lalaki. Talagang, kumbaga ang tawag yun, wasak na. Wala na, nothing na naiwan na. Wala nang financial security, no social standing, walang male heir, wala nang tagapagmana. Para ka na lang extra ng lipunan. At sa panahon na yon, kapag nabiyuda ka, hindi lang basta magiging malungkot ka at walang kasama, kundi it was a total devastation. Kaya nung si Naomi ay nagdesisyon na bumalik, no? Ang naging story po kasi nito, sa verse 6, tuloy natin yung kwento. Nabalitaan ni Naomi ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa papuntang Moab. Naglakbay nga sila pabalik sa Judah, ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo dati niyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. So this is the story na nung nandun na, ibig sabihin, hindi naman iniwan ng kanyang manugang si Naomi, no? Yung dalawa niyang manugang, si Orpa at si Ruth, no? Nandun pa rin, kasama niya nung nasa Moab sila. At dumating ang balita sa kanya na hindi na tagtuyot, no? Ibig sabihin, maganda na, may ulan na, nakakapagtanim na, may nakakain na sa lugar ng Judah. So, nagdesisyon siya na pumunta siya doon. Talon lang po tayo ng konti sa story. Nung siya po ay nakita nung mga kababayan niya, no? Sabi niya, si Naomi ba yun? No? Sabi na, ang sagot ni Naomi sa Ruth chapter 1, verse 20 to 21, sabi niya doon, kasi ang pangalang Naomi po, ang ibig sabihin ay pleasant. Oh, ganda ng ang ibig sabihin ng pangalang Naomi. Parang sinasabi, uy, andito pala si Pleasant. Ayan, dumating na pala si Kaaya-aya. Ayan, parang ganun yung translation ng pangalang Naomi. Devastated na nga si Naomi. Wala nang umalis siya na may asawa siya at dalawang anak. Ngayon, uuwi siya sa bayan ng Judah, na byuda na, bayan ng Moab, na byuda na siya at wala na siyang anak. Diba? Kaya sabi niya, wag niyo na akong tawaging Naomi. Huwag niyo na akong tawaging Kaaya-aya. Tawagin niyo na lang akong Mara. No? Yung word na Mara naman po, ang ibig sabihin ay mapait, bitter. Yan. Kaya si Naomi, no, sabi niya, iba na yung lagay ko ngayon. Daman-daman niya yung hirap ng buhay sa pagkakataong yon. No, sabi nga ni Naomi sa verse 20 and 21, no, sabi niya, wag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin na ninyo akong Mara sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na wala anumang dala. Wag na ninyong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos na matinding kasawian sa buhay. Kung titingnan po natin, this is not despising God, kundi ina-acknowledge lang niya yung kanyang kalagayan na sa harapan ng ating Diyos, na walang-wala, bumalik na ako, walang-wala,
Wala na akong asawa at wala na akong anak. Sinasabi lang ni Naomi yung kanyang pain, yung hirap na kanyang pinagdadanasan. Hindi siya nagpre-pretend na, uy, okay lang naman ako eh. Di ba? Ayos lang ako. Hindi niya sinasabing, nagpre-pretend that she's okay, but God has dealt, no, yung kung paano, nasa kabila, no, nilalatag lang po dito, na sa kabila sa kapaitan ng buhay, sa kabila ng kawalan ni Naomi, nasa kabila ng panahon na siya ay nasa kadiliman, makikita po natin kung paanong si Naomi ay kayang magbigay, magpakita at maging mabuti at mabait sa kabila ng kanyang kalagayan. Tingnan po natin sa Ruth chapter 1 verse 8 to 9. Sabi po diyan, no, so pauwi na sila. Sunod-sunod sa kanya yung kanyang manugang, si Orpa at si Ruth. Sabi niya, uminto siya, sabi niya doon sa kanyang dalawang manugang, uwi na kayo. Mga Moabita sila eh. So yung mga Moabita, may sarili silang, syempre nandun yung nanay nila, tatay nila, nandun yung kanilang pamilya, doon sila lumaki, nandun yung mga kanyang kaibigan, andun yung kanyang mga kalaro ng mga kababata niya. Di po ba? May sarili silang kultura, may sarili silang Diyos, di ba? Tapos sama sila kay Naomi. Kaya si Naomi, no, sabi niya, kung tutuusin, it's a big favor kung tayo po yung nasa kalagayan ni Naomi. Walang-wala na, pero meron ka pa rin at least may dalawa kang manugang na kasama mo. Pero nung sila po'y naglalakad, huminto po si Naomi at sinabi niya doon sa kanyang manugang, sabi niya, wait lang po. Sa verse 8 and 9, sabi niya, ngunit sa daay, sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati niyong tahanan. Marinahan na kayo sa inyong mga nanay kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumaot sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo ang ating Panginoon. Nakikita po natin na sa kabila ng kalagayan ni Naomi, kaya niyang magparaya. Kaya niyang mag-release. Kaya niyang magpalaya. This is something remarkable na may dalawa siyang manugang na sasamahan siyang makauwi. Di po ba? Pero ano pong sabi ni Naomi? Balik na kayo. Huwag niyo na akong samahan. Balik na kayo sa nanay niyo. I-bless kayo ni Lord, no? Sinasabi ni Lord, maging mabuti sa inyo. Pag-release pa rin siya ng blessing, no? Kung tayo po kay Naomi, ang hirap gawin na i-release mo itong dalawang manugang mo na sila na nga lang ang meron ka. Nakukuha po ba natin? Wala na lahat, ang meron ka na lang, may dalawang manugang ka na sasama sa'yo, tutulong sa'yo, aalagaan ka, pero now, etong sinasabi mo, uwi na kayo. Para sinasabi niya, huwag niyo na akong intindihin. May sarili kayong mga buhay. Balik kayo dun sa nanay niyo. I-bless kayo ng Lord dahil naging mabait kayo sa akin. I-bless kayo ni Lord kasi naging mabait kayo sa inyong mga asawa na kahit patay na, nagbibigay pa rin kayo ng pag-aalaga sa akin. Ganun yung sinasabi po ni Naomi in effect. She was going home to nothing. Sipi mo, i-release niya si Ruth at si Orpa, ayun na nga lang ang meron siya. Letting them go meant facing the future completely alone. Ano yung kumbaga kasasadlakan niya, magiging mag-isa na lang siya. Byuda pa siya. So ano na, siguro, hindi natin alam kung ilang taon na po si Naomi, pero considering may mga manugang na siya, matanda na siya. Di po ba? Andiyan pa po ba kayo? And yet, sipin mo, no, yung klase ng kindness, the kindness of letting go, na sa kabila ng kanyang kalagayan ng kawalan, sa kabila ng kalagayan ng kanyang kalungkutan, nire-release niya itong dalawa niyang manugang. Not for her own benefit, but for theirs. Nagble-bless siya, hindi fake yun. Di ba? Minsan kasi, kapag may mga bagay tayo na gusto nating mga tao na hindi natin mapakawalan, pero nagpupumilit sila na maging maganda or
Kumbaga kasi hindi lang maiwan dahil sa pag-iintindi sa atin, pero there are future ahead of them. Minsan siya sabi, sige, bless ka ni Lord, pero masama loob, no? Masama yung nagre-release kunwari ng blessing, pero sa totoo niyan, bahala ka, iwan mo ko. Parang at the back, no, of their words ay ganon. She blesses them, she prays hesed over them, she puts their welfare ahead of her own loneliness. Kung titingnan po natin yung klase ng kabaitan na ito ni Naomi, hindi niya inintindi yung kanyang kalagayan. Destitute na siya. Walang-wala na siya sa buhay. Mahirap, no? At ang dami niyang pain na pinagdaanan. And the only comfort na meron siya, mayroon pa siyang kasama, at least may dalawa pa siyang manugang na hindi niya pinilit, ha? Talagang sumama sa kanya pabalik doon sa Bethlehem. Pero si Naomi, kaya palang maging mabuti, kaya palang maging mabait, kaya palang magpakita ng kagandahang loob kahit sa panahon ng kawalan. Amen? Kahit sa panahon na walang naiwan sa kanya. This is the first thing na minsan confuse natin ang kindness for keeping people close to us for our own comfort. May mga pagkakataon, halimbawa, sa magkaibigan. May mga pagkakataon na kailangan kang mag-release ng kaibigan dahil mayroong magandang bagay na inihahanda ang Diyos sa kanya. Pero ayaw na ayaw mo. Sumasama ang loob mo. Di ba? Hindi pa considering yan na katulad ng kalagayan ni Ruth. Minsan nakakapag-release tayo ng mga bagay at mga tao sa buhay natin kasi iniisip natin, sige, okay lang naman ako kahit wala yan. Pero paano kung katulad ang kalagayan mo kay Naomi na walang-wala at ang i-release mo ay yung bagay na kailangan mo o yung tao na kailangan mo? Kaya mo bang maging mabait? Kaya mo bang maging mabuti? Despite na ang bagay na i-release mo o ang tao na i-release mo or something na i-release mo ay para maging comfortable ka, para maging maayos ang iyong buhay. But sometimes, the kindest thing we can do is to let something or someone go and encourage them to be what is truly best for them. Andiyan pa po ba kayo? Sino po ba sa buhay natin o ano po ang bagay sa buhay natin na hindi natin mabitaw-bitawan kasi nga iniisip natin, mahihirapan tayo. Pero sinasabi na pala sa atin ng Lord na i-release natin sila o ang bagay na yon. Si Naomi, the kindness that does not require a full tank. Madaling maging mabait kapag meron ka. Tama po ba? Madaling magkaroon ng kabutihang loob o kagandahang loob pag puno yung tangke mo. Ibig sabihin, magbibigay ka o magiging mabait ka kasi marami kang reserba. Di po ba? Pero si Naomi, kung titingnan natin, dinescribe niya nga yung sarili niya na wag mo na akong tawaging Naomi, dahil, which means pleasant, tawagin mo na lang akong Mara, which means bitter. Ibig sabihin, puro kalungkutan ng buhay ko. Pero nagawa niyang magpala doon sa dalawa niyang manugang. Makikita natin dito yung kindness na kaya palang ibigay despite of hindi ka full tank, despite of empty ka, bitter ka, or you are broken. And yet she speaks blessing over her daughters-in-law. Bakit? Grabe, no? Selfless love. Ano po yung selfless love na yon? Hindi niya inintindi yung kapakanan niya, ang inintindi niya ay yung kapakanan ng kanyang mga manugang. Amen? That even in her poverty, she releases them generously. Minsan kasi, nandun na po tayo sa next slide, yung the kindness does not require a full tank. Okay? Minsan nasasabi natin sa sarili natin, I will be generous when I have more. Magbibigay ako kapag may pera na ako. O magko-contribute ako dyan pag may pera na ako. O magiging pasensyoso ako sa taong ito kapag hindi ako stress.
O kaya sasabihin natin, magiging mabait ako pag mas maganda ang pakiramdam ko. Di ba? May mga ganun tayong punto na nagagawa natin kasi nga, hindi ka stress. Hindi ka, marami kang kargang blessing o sa katawan mo o sa buhay mo. Hindi ka gutom. No? Hindi ka maganda ang pakiramdam mo. Madaling mag-extend ng blessing. Paano kaya kung katulad ni Naomi? Stress siya. Hindi naman siya feeling better. Walang-wala naman siya. Pero sa buhay ni Naomi, makikita natin, kaya palang magbigay, maging mabuti, kaya palang maging mabait, kahit walang-wala ka na. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kindness does not wait for abundance. Ayan na nga, di ba? It flows even from an empty vessel. Ang ganda ng buhay ni Naomi. Bakit? Napakalaking rebuke po sa atin. Dahil maraming pagkakataon na nagagawa lang nating maging mabuti, mabait, magbigay, magpakita ng kagandahang loob pag okay tayo. Paano pag hindi ka okay? At nandyan na kailangan mo o makita yung kabutihang loob ng Diyos sa iyo. Even you are on an empty vessel, you can release kindness. Ano po sabi ng 2 Corinthians 12 verse 9? My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sa panahon na gusto mong magbigay ng kabutihan, pero wala ka doon sa kalagayan, sabi mo lang yon, di ba? Nawala ka doon sa panahon na okay ka. Isipin natin si Naomi. Bakit? Sasabihin mo sa sarili mo na sapat ang biyaya ng Diyos. Kahit sa panahon na ako'y wala, sa panahon na ako'y pagod, sa panahon na hindi ako okay, kaya kong maging mabuti. Amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. Ikalawang karakter. Una ay si Naomi. Sumunod ay si Ruth. Si Naomi is the kindness na even empty, kayang magpakita ng kabutihan. Kindness in the dark. Si Ruth, kindness that burns its bridges. Bakit kaya ganon? Bakit sinunog yung bridge? Di ba dapat nga ang bridge hindi sinusunog, di ba? Para makarating. Pero tingnan po natin. Doon, no, basahin po natin ulit. Ayan, sa verse 9. Nakakasunod po ba kayo? Sa chapter 1, verse 9. So, sinabihan na ni Naomi yung kanyang dalawang manugang na uwi na kayo doon sa nanay nyo. No? Sabi niya, itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli. No? Yun rin yung iniisip niya. Mga bata pa kayo, makakapag-asawa pa kayo, makakakuha pa kayo ng husband nyo doon sa land of Moab. Iniisip niya na kung tutuusin, lika, maging 3 na lang tayong biyudang magkakasama. Hanggang mamatay tayo, biyuda tayo. Hindi yun iniisip ni Naomi eh. Ang inisip niya, uwi na kayo. At doon, makakapag-asawa pa kayo. No? Sabi niya ganun. At magkaroon ng bagong pamilya. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. So, pinauuwi niya na. Ngunit, napaiyak ang kanyang manugang. Sipin mo, no? Tayong mga may asawa, meron po tayong mga in-law. Di po ba? Mga biyenan. At meron pong palabas sa sa TV nung araw, nung bata pa ako, na dinedepict, no, yung hindi maganda lagi ang relasyon ng mga manugang sa kanilang biyenan. No? Naalala ko yung palabas na yung John and Marcia, di po ba? Pag tinawag ni Doña Delilah si John, di ba? Hindi sila in good terms. No? At marami pang mga palabas na pag sinabing nagiging joke, no? Lagi yung biyenan. Kasi nga, not in good terms.
Pero hindi po sa libro, no? Sa kwento ni Ruth, ni Orpah, at ni Naomi. Nung nire-release niya na, pauwi na siya ng Juda, sumunod sa kanya yung dalawa niyang manugang, at huminto siya, sabi niya, umuwi na kayo para makapag-asawa pa kayo, balik kayo dun sa nanay niyo at magkaroon kayo ng bagong pamilya. At kinis niya na yung kanyang mga manugang. Ano po sabi ro, no? Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa iyo, sa inyong bayan. Ang gandang senaryo, di ba? Yung biyenan, tsaka yung manugang. Sabi ng manugang, Nay, hindi kita iiwan. Pero sa mga sitwasyon, di ba, na hindi okay ang manugang at biyanan, siguro baka maihatid, di man lang maihatid, bahala ka, di ba? Problema mo yan. Pero dito, naiyak yung kanyang manugang, no? Sabi niya, Nay, no? Parang gano'n, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. Ano po sagot ni Naomi sa verse 11? Mga anak, wag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. And so on. Ang storya po kasi, sa kanilang practice noon, kapag nabiyuda, sa isang pamilya, nag-asawa yung anak na lalaki na biyuda, kapag merong anak na lalaki na hindi pa naman kasal o wala pang asawa, siya yung next na aako ng responsibilidad nung nabiyuda na asawa, no, ng kanyang kapatid. Basta marrying age na, no? Marrying age. So aakuin, siya ang magiging bagong asawa hanggang namatay ulit, no? Hanggat may mga kasunod pang mga lalaki and at their marrying age, yun yung aako ng responsibilidad, no? So, ang sinasabi na Naomi sa kanila, biyuda na ako. Wala na akong asawa. Hindi na ako magkakaanak. Kung kukuha naman ako ng bagong asawa, at kung sakali, no, sabi niya, pagpalagay natin, magka-baby pa ako, kaya lang matanda na siya eh, di ba? Pero ine-explain niya na, kung magkakaanak ako, lagay mo ng 18 years. 18 years bago, halimbawa lang, yun yung age nila, no, na pwedeng magpakasal. Para anak na lalaki, magpapakasal to follow the tradition. Di ilang taon na ngayon yung sila, Orpah at si Ruth. Ilang taon na? Lagay mong by that time, lagay nating mga 20 sila. 38 na sila siguro o 40 na. Nakukuha po ba natin? Kaya dinidiscourage talaga sila ni Naomi na, ano ba, hindi na ako magkakaanak. Mag-akwa man ako na asawa ngayon, magkaanak ako ng lalaki. Antayin niyo yun ng marrying age bago kayo yung maging asawa. Parang ganun talaga dinidiscourage niya. At sabi niya doon, no, pagkasabi niya noon, no, sabi niya, lalo silang nag-iyakan, di ba? Kasi parang ginagawa lang na practical ni Naomi, yung sinasabi niyang umuwi na kayo. Nagigets po ba natin yung klase ng kindness ni Naomi? Na kapag nirelease niya yon, wala na siya. Kaawa-awa na siya. Pero kahit hindi mo kailangang meron, kumpleto, puno, para magpakita ng kabutihang loob. Nung sinabi niya yon, siguro parang kaya lalong nag-iyakan, no, yung kanyang mga manugang kasi na-realize nga nilang wala na kaming maidadahilan dito. No, lalong nag-iyakan yung kanyang dalawang manugang. At tinagkan ni Orpah, no, sa verse 14, yung isa niyang manugang si Orpah, at hinagkan ni Orpah ang kanyang biyenan at nagpaalam na, ngunit hindi nagpaiwan si Ruth. No, si Orpah, na-realize niya na talagang yung sinasabi ng kanyang biyenan, umalis na siya. Pero si Ruth, hindi umalis. Tingnan natin itong verse 15. Sinabi ni Naomi kay Ruth, sabi niya, sabi ni Naomi, yung bilas mo, tama po ba, bilas, no? Yung bilas mo, nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin, no? Sabi ni Naomi kay Ruth. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan po ninyong sumama ako sa inyo. Ito yung famous verse kapag may kasalan. Ayan. Sabi doon sa verse
verse 15. No? Sabi doon sa verse 16, sa English, babasahin ko. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, and even death separates you and me. Yan yung naririnig natin, no? Kapag may kasalan. Di po ba? For richer or for poorer, till death do us part. No, akala natin, pero ito pala ay salita ni Ruth para sa kanyang biyenan. Although, yun ang senaryo dito, pero ito'y nagpapakita ng klase ng pag-ibig na pinakita ni Ruth sa kanyang biyenan. The most famous commitment in Scripture, di ba, na naririnig natin kapag may kasalan. Siguro sabi natin, ano ba yan, yung isang manugang bumigay, hindi na sinamahan yung kanyang biyenan, no? Baka sabi natin, kontrabida itong si Orpa, hindi sinasamahan yung kanyang biyenan. Pero hindi. Yan lang po yung tinatawag nating pagiging praktikal. Di po ba? Dahil lahat naman, tama naman sinasabi ni Naomi na umuwi ka na. Di ba? Mag-asawa ka doon. Kahit mag-asawa ko, matanda na kayo pag nagkaanak ako ng lalaki. Kaya umiyak pa rin, di ba? Umagulgul pa rin. Hindi dahil sa hindi mahal ni Orpa yung kanyang biyenan, kundi that is just being practical. No? That is just being reasonable. Pero si Ruth, nanatili siya. Kaya makikita natin dito, no, yung klase ng kabaitan ni Ruth. Bakit burns bridges? Si Ruth po ay isang Moabita. Yung desisyon niya na samahan si Naomi ay ang pagtalikod niya na sa kanyang kultura, sa kanyang pamilya, sa kanyang nakagisnan, kung sa kanilang Diyos-Diyosan. It's a complete turnaround na kayang magpakita ni Naomi, ni Ruth, ng kabutihan kay Naomi na kanyang biyenan, kahit na ang magiging kapalit nito ay puputulin niya ang kanyang relasyon sa kanyang kinagisnan. Andyan po ba kayo? Amen po ba? Kung makikita natin, this kind of kindness na pinakita ni Ruth is something na lahat i-give up para lang magpakita ng kabutihan. Ibang klaseng goodness, ibang klaseng kindness. Dahil tayo, bibihira sa atin na makapagpakita ng magiging mabait o mabuti kung ang magiging kapalit nito ay kung ano yung meron ka. Kung si Naomi, wala, pero nagpakita ng kabutihan. Ito naman si Ruth, meron naman siya kahit konti. Pwede naman siyang bumalik sa kanyang bayan at doon meron. Pero give up niya yon. Bakit? Para lang maging mabuti, mabait, at samahan ng kanyang biyenan. Tayo po, no, si Naomi, yung kwento po ni Ruth, nung dumating po sila sa Judah, panahon ng tag-ane. Pareho silang byuda. Pagdating po doon ni Ruth, hindi po siya higa-higa lang, no? Hindi siya walang ginagawa. Ang sinabi niya agad, kinausap niya yung kanyang biyenan, sabi niya, anong gagawin ko? Sabi niya, sasama akong mag-ani. Ano pong sabi doon sa Ruth chapter 2, verse 2? Sabi po diyan, sa Ruth chapter 2, verse 2, pupunta ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Pagdating niya ron, tingnan niyo po yung kindness ni Ruth. The kindness that gets its hand dirty. Ibig sabihin, walang pakialam.
Kahit hindi ako magiging komportable, ang kapalit ng pagiging mabait ko sa aking biyenan ay katumbas nun ang pagtalikod ko sa kung ano man ang meron ako. Ang katumbas nun ay magtatrabaho ako. Andyan po ba? Di ba? Kasi ang normal talaga sa atin, pag convenient lang tayo at comfortable lang tayo at meron lang tayo, doon lang tayo magiging mabait. Pero si Ruth, kahit ang kapalit nun ay, ibig sabihin, madudumi ng kanyang kamay sa pagtatrabaho, wala siyang pakialam. Pipiliin niya pa rin maging mabait. Anong ginawa niya? Nag-ani siya, pero hindi siya allowed sumama sa pag-aani. Siyempre, una, sa mga lupain, may mga tao na ron. Ikalawa, doon lang yon sa mga taga-Juda, mga Hudyo, mga taga-Bethlehem. Pero meron pong batas sa panahon ni Moses na kapag panahon ng tag-ani, di ba, halimbawa, square po yan. Halimbawa, ito, yan, isa yung lupa na malaki, kunwari, bukirin, aanihin, hindi nila kukunin yung mga edges, hindi nila aanihin yung mga gilid at mga kanto. Bakit? Kasi yung part na yun yung para doon sa mga mahihirap at para doon sa mga foreigners. Kaya si Ruth bilang Moabita ay foreigner. Kaya allowed siyang umani doon sa mga gilid-gilid lang. Kasi iniiwan talaga yon para sa kanila. At sa mga nauhulog. Sipin mo, nakakaawang sitwasyon. Bakit? Kapag translate natin yun, parang may kumakain, tapos, dahil kailangan mo ring may makain, mag-aantay ka ng malalaglag doon sa ilalim ng table. Gets po ba natin? Mag-aantay ka lang doon. O kaya kapag tumayo sila at may pagkain pa sa table, yun ang kukunin mo. Nakukuha po ba natin yung klase ng kabaitan na meron si Ruth? Na kung bumalik siya sa bayan niya, bayan nila yun eh. No, may pamilya siya, meron siyang bayan doon. Kaya nga pumunta doon dahil masagana doon, 'di ba? Kasi tagtuyot, tagutom sa part ng Bethlehem, Judah, pumunta nga sa Moab eh. Kasi meron doon. Pero tinalikuran po 'yun ni Ruth para lang maging mabuti, no? Pakita ang kabutihang loob niya sa kanyang biyenan. Wala siyang pakialam na kung tutuusin, pwede niya sabihin, doon sa bayan namin, hindi ako namumulot. Hindi ako nanlilimos. Parang ka na rin nanlilimos, di ba? Pero yung panlilimos na in a way na sinadya talagang hindi anihin yung mga kanto at mga gilid ng mga palayan, ng ekta-ektaryang palayan para may makuha pa at mag-aantay ka na may malaglag. In effect, nag-aantay ka kung ano yung hindi nila mauubos. Di ba kung ikaw doon kay Ruth, dahil gusto mo magtrabaho para may pakainin kami ng biyenan ko, para may mapakain, para maging maginhawa kami, kahit paano mabuhay kami. Kapalit, no? Kaya nga burn bridges. Kapalit ng meron naman siya kahit paano sa bayan niya. Tayo po ba ang tanong? Kaya po ba nating maging mabait? Kung ang magiging kapalit naman po nito ay ang kawalan, o sabihin natin minsan may mga ile-let go tayo o may mga iiwanan tayo para lang maging mabuti at mabait. What is the unglamorous act of service that you have done half-heartedly? Nung tinanong nga, no, nung may-ari ng pananim, sino siya? Dahil syempre, kakaiba siguro mukha niya, dahil foreigner siya. Sabi niya, ano po yan? Manugang ni Naomi. Eh, grabe nga magtrabaho. CR lang ang pahinga. Di ba? Hindi na umaalis dito. Nag-aantay ng mga mapupulot. Mga kapatid, Ruth teaches us that kindness, the kind of kindness na hindi maarte. Hindi nag-aantay ng palakpak ng tao. Hindi nag-aantay na yung ma-thank-youhan ba? Uy, thank you ha. Tapos nag-thank you na. Isang thank you lang. Uy, thank you ha. Maraming thank you. Di ba? Nag-aantay. Na kahit na walang audience, magtatrabaho siya.
dahil yung kabaitan na meron siya galing sa Panginoon. Palakpakan po natin. And lastly, yan, ay pupunta po tayo kay Boaz. Kanina ay si Naomi, na kayang maging mabait sa kabila ng kapaitan o kawalan sa buhay. Si Ruth naman na kayang magtrabaho, maging hamak, kahit na meron naman siya. Di ba? Para lang yung klase ng kabaitan na kayang gumawa ng kabutihan kahit na ang kapalit noon ay magiging hamak ang kanyang kalagayan. And number 3, Boaz, the kindness with the power to act. Sino po ba si Boaz? Si Boaz po ay yung may-ari ng ekta-ektaryang lupa na kung saan doon nag-aani si Ruth. At si Boaz po ay malayong kamag-anak. Hindi naman malayo. Basta siya yung kamag-anak ng asawa ni Naomi. Nasusundan po ba natin? Di ba? May asawa si Naomi, si Elimelech, at ito yung tribe. Ito yung Ephrathites nga sila, di ba? Galing sa kay Ephraim. So, ito yung lahi. Kumbaga baka mga mga pinsan sa pinsan, di ba? Basta yung kamag-anak ng asawa ni Ruth. Si Ruth po, sa Ruth chapter 2 verse 1, si Boaz, sabi diyan, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. So pinakita rito agad na si Boaz yung may-ari ng lupain na yon, a landowner, a relative of Naomi's late husband. Siyempre, kung ikaw ang may-ari ng mga ekta-ektaryang lupain at may mga nag-aani doon, may mga worker o farm workers ka doon, ibig sabihin mayaman ka. Tama ba? Kasi kung sa'yo lang yung may-ari at ikaw rin ang umaani, hindi ka gano'ng kayaman. May lupa ka lang. Pero yung meron kang lupain, may mga pananim, at may mga taong nagtatrabaho sa'yo, ibig sabihin, mayaman. Di po ba? At pag mayaman, ibig sabihin, may say, may kapangyarihan. At meron tinatawag siyang social status. Kaya nang dumating si Boaz doon sa nag-aani na noon, antay-antay doon si Ruth, kapag may nalaglag, yung mga edges, inaani niya, napansin siya ni Boaz. Sabi rin sa verse 8, sa verse 6 muna, sabi ni Boaz, nang makita niya si Ruth, tinanong ni Boaz ang katiwala, sino ang babaeng ito? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nung umuwi rito mula sa Moab. Nakiusap po siyang makapamulot ng mga nalalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang-maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Verse 8, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lang mamulot kasama ng ibang manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko sa mga tauhan ko na huwag ka nang gambalain at kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. The man who uses his position for others. Ibang category naman to. Yung una, di ba, yung tendency natin na hindi maging mabait o mabuti kasi may pinagdadaanan ka. Ikalawa, yung tendency natin na hindi maging mabuti kasi kung meron naman ako kahit paano. Di ba? Pero si Ruth, nakita natin, kahit niya talikuran yon, kaya niyang maging mabuti, magpakita ng mabuti, kaya niya magtrabaho, kaya niyang maging hamak para lang maging mabuti. Pangatlo, ito yung ibang level. May kakayahan, mayaman, may power to be kind. Kapag ganun ang sitwasyon, di ba, hindi mahirap maging mabuti. Hindi mahirap maging mabait. Bakit? Merong kang extra. Di ba? Na nakita ka diyang nanghihingi, kailangan ng pagkain, mamimigay ka kasi may extra ka.
Parang ganun yung kay Boaz. Pero ibang klase po itong si Boaz. Pinapakita rito na kung tayo ay nandun sa sitwasyon na hindi naman katulad ni Naomi, na hindi naman katulad ni Ruth, pero nandun ka sa posisyon ng kapangyarihan, mas lalong kakaibang klase ng kabutihan ang dapat makita sa atin. No, the man who uses his own power to bless others. Ano po sabi ni Boaz kay Naomi, kay Ruth? Sabi niya, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid ha, dito ka na lang kumuha ng mga aanihin. Huwag sama ka doon sa mga kababaihan. Bakit po? Kasi sa panahon na yon, pag ikaw ay foreigner at ikaw ay babae, malaki ang tendency na ikaw ay lapastanganin, no, ng mga tao doon. Kaya sabi, kasama ka doon sa mga babae, pag gusto mong uminom ka lang dyan, dito ka na magtrabaho. Ano pong nangyari? The man uses his power for others and he went beyond the letter of the law, no? Kaya niyang maging mabuti. At ito po ang pinakamagandang bahagi. Kinakailangan, tinuruan ni Naomi na, di ba, may tradisyon nga sila na sila ay kapag may kamag-anak na lalaki, yun yung dapat na magiging asawa o tutubos. Sa part na yan, si Boaz po yung kamag-anak ng asawa ni Naomi. Tinatawag po si Boaz na kinsman redeemer. Na kung meron mang tutubos, no, pag sinabing kinsman redeemer, kung sa isang pamilya merong naghirap ng sobrang hirap, katulad niyan, byuda na, wala na sa buhay, everything, siya yung inaasahan na tutulong doon. Nakukuha po ba natin? And by that time, lumapit po, no, si Ruth kay Boaz para, hingin yung ganong practice nila na tubusin siya. Kasi may lupa din si Naomi at kinakailangan, ang bibili nun ay yung kamag-anak. Ano pong nangyari? Meron pa palang mas malapit na kamag-anak sila Naomi bago kay Boaz. Kinausap niya to, sabi niya, yung lupain ni Naomi, kinakailangan bilhin, gusto mo bang bilhin? Sa harap ng mga leaders ng kanilang town. Sabi nung mas parang next na pinakamalapit na kamag-anak, sabi niya, sige, bibilhin ko. Tapos sinabi ni Boaz, kaya lang, pag binili mo siya, kasama na rin doon na magiging asawa mo yung byuda ng isa sa mga anak ni Naomi. Tumanggi doon yung pinakamalapit na kamag-anak. Anong nangyari? Si Boaz na po yung next na relative na pwedeng bumili ng lupain at kunin at pakasalan at gawing asawa po si Ruth. Kung titingnan po natin, pwede namang gawin ni Boaz na hanggang doon na lang, sige na, siguro baka pwede naman niya sabihin na kay Naomi, kay Ruth, sige, wag na kayo magtrabaho. Po-provide ko na lang kayo. Pwede naman ganon, di ba? Pero hindi po. Isipin nyo, kapag ginawa ni Boaz na pakasalan yung si Ruth, ibig sabihin yung lupain na para sa mga anak ni Naomi mananatili, hindi matatanggal ang kanilang karapatan, at susunod yung pangalan, the heritage ng kanilang pamilya ay hindi mabubura, mananatili. Ano po yung dating nito? Napakahirap na halimbawa may kakayahan ka na maging mabait, pero ang magiging katumbas pala nito, magiging part pa siya ng kung ano ang meron ako. Nagets po ba natin? Siyempre, magiging asawa niya si Ruth. Yung part ng kung ano yung meron siya, magiging part niya na rin. Aba, sobra na yan. Tumutulong lang ako. Mababawasan pa ako ng gusto. Pati parte ng meron ako, mahahatian pa ako. Andiyan po ba kayo? Ibang klaseng level ng etong tatlong to si Naomi, si Ruth, si Boaz, talagang breakthrough kindness. Dahil hindi po natin kayang gawin yan sa mga logical na mind natin.
Pero pinakita po dito ni Boaz, he took levels ng kindness na hindi kayang gawin. May power siya eh. Tama na yan, sige. Pakakainin ko na lang kayo. Hindi kayo maghihirap, okay na yan. Pero hindi. Extra mile. Talagang iba ang ginawa ni Boaz. So, iba't ibang breakthrough kindness. Si Naomi, kahit wala, naging mabuti. Si Ruth, merong babalikan na meron siya, pero pinili na maging wala para maging mabuti. Si Boaz, meron siya lahat, pwede namang magbigay na, di ba? May sobra ka, pwede ka magbigay. Pero yung mahahatian ka pa kung ano yung meron ka, kayang gawin ni Boaz. Alam niyo po ba na si Boaz ay klase ng anino ng ating Panginoong Yesus? The shadow of the Savior that is to come. Bakit? Kasi yung klase ng pag-ibig ng Diyos, nagawa niyang magpakumbaba. Nagawa niyang maging wala. Katulad ni Naomi, maging kay Ruth. Nagawa niyang ibigay ang lahat ng meron siya. Ano sabi ng Philippians 2 verse 5 to 8? Ang kalangitan, ang pagiging Diyos, lahat yun, isinantabi niya para iligtas ang mga makasalanang katulad natin. Walang kakaiba, walang lalagpas na klase ng kabutihan na meron siya. Kapatid, ang panawagan sa atin ngayon, hindi lang basta malaman natin ang kindness, o ang pagiging mabuti o mabait. Maging tayo ang lalagyan at sisidlan ng kabutihan ng Diyos. Alam ko sa mga darating na mga panahon, makaka-encounter tayo ng mga instances katulad ng kay Naomi, kay Ruth, at ng kay Boaz. Ibig sabihin, wala kang magiging excuse para hindi ka maging mabuti. Dahil si Naomi, kahit wala, naging mabuti. Si Ruth, kahit meron, nagawang magtrabaho, ibigay para maging mabuti. Si Boaz, nasa kanya lahat, but willing to share. No? Makihati pa kung ano yung meron siya. Ang ating Panginoong Yesus, walang natira sa kanya. Amen? He emptied himself. Yung tinatag na kenosis. Parang lalagyan, tinanggal niya lahat ng laman niya para lang iligtas tayo. Kapatid, this is an encouragement. Utos ng Panginoon. Maging mabuti tayo dahil ang ating Diyos ay mabuti. Amen? Tumayo po tayong lahat. Isang palakpak sa Panginoon. Let us declare the goodness, the kindness, the steadfast love of the Lord, ang kabutihan, katapatan ng Panginoon. Kapag nire-reflect natin yung kabutihan ng Lord, talagang sasabihin mo, Lord, gawin mo akong katulad mo. Nakakahiya, Lord, kasi hindi ako nagiging mabuti, hindi ako nagiging mabait. Pero ikaw, naging mabait ka sa akin. Kahit hindi ako karapat-dapat na pagtuunan ng iyong kabutihan, and yet you empty yourself. You die for my sins. Kahit ako'y madumi at makasalanan. Nawa, ang natutunan natin sa tatlong karakter na ito, breakthrough kindness po talaga. At hindi pwedeng makalimutan ng Diyos ang iyong kabutihang loob. Let's declare the goodness of the Lord. Amen. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad 'Tulad ng pagsinag ng gintong araw,
ibigay ng alaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, aasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Let's raise our hands to God. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon for His goodness, for His faithfulness. Panginoon, marami pong salamat sa isang breakthrough kindness. Kakaiba, maring hindi pa namin nagagawa. Yun ang aming prayer, Lord. Nabigyan mo kami that kind of breakthrough kindness that brings favor. Makita mo, bigyan mo kami ng heart just like Naomi. Minsan pag walang-wala kami, kapag hindi kami okay, ine-exempt namin yung sarili namin na hindi mo na ako magiging mabait, hindi mo na ako gagawa ng mabuti. Pero Lord, maging pagtuturo sa amin ang buhay ni Naomi. That even when we are in the dark, that even we are devastated, even when we are weak and we are broken, Lord, kaya pa rin po naming maging mabuti, maging mabait. We can release blessing and we can let go, Lord God, sa mga tao at bagay na alam naman namin kung ang taong yon ay need naming i-release, that we can give blessing to them. The kind of breakthrough kindness that like of Ruth, Lord, na kahit may option naman siya, na hindi maging mabait o mabuti dahil meron naman siya kahit paano. But she chose, Lord God, to leave those things and to be with a person, maging mabuti at magpakita, Lord God, pwedeng maggawa ng hard work, maging hamak, kahit ang maging kapalit nito, Lord God, ay maging mabuti at maging mabait. And make us to be Boaz also, Lord God, like Boaz. Bless us, Lord. Mas lalo mo pa kaming pagpalain para mas marami pa rin po kaming mapagpala. Hindi dahil sa meron kami, kaya lang kami magbe-bless, but use that kind of blessing so that we can go beyond to bless others. Mas maging ibang level pa ng pagiging mabuti at mabait ang makita mo sa amin. And most of all, like Jesus, the kindness of Jesus, na walang hininging kapalit, hindi tiningnan yung gagawin niya ng kabutihan kung babait ba to, magbabalik ba ng mabuti. But He emptied Himself and gave His life for us. Lord, teach us dahil yun naman ang dapat na makita sa amin yung refleksyon, yung karakter mo ng pagiging mabait, pagiging mabuti, ang kagandahang loob. Father, in the name of Jesus, patuloy ka ring magpala sa iyong mga anak.
Anumang mga pangangailangan na meron po ang bawat isa ngayong umagang ito, ikaw ang patuloy na magbalik ng iyong pabor at kabutihan sa kanila. Ang mga may sakit at karamdaman ay patuloy mong pinagagaling, binibigyan ng himala sa pangalan ni Jesus. Ang mga may mga pangangailangan sa pananalapi, pantustos, sa pangangailangan sa araw-araw, patuloy kang magpala at tumugon and provide for the needs of your people. At sa espiritual naming buhay, turuan mo kaming mahalin ka pa namin ng higit pa. Hindi naman namin mabalikan ang iyong pag-ibig at kabutihang loob, but teach us to love you more and to serve you more, Lord God. We thank you, Lord. Ingat namin, Panginoon, na ibalik sa iyo ang pinakamainam na papuri, kalwalatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.